mga kababayan, bago tayo patuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang hapon o magandang gabi sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video na ito, pag-usapan natin yung naging reaksyon ni Leila de Lima, mga kababayan, sa panayam nga ni Sir Ted Filon kay Leila de Lima. Inamin nito na nababahala siya, natatakot, mga kababayan, baka hindi na nga matuloy itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil nga sa ginawang hakbang ng ombudsman, mga kababayan. Pero bago tayo magbigay ng reaksyon sa mga sinasabi nitong si Leila de Lima, sabay-sabay muna natin itong panoorin. Ito na, panoorin natin ito. Una, ma'am, ano ho ang inyong naiisip o nakikitang komplikasyon na ngayon po'y iniimbestigahan na po, pinasasagot ng ombudsman si VP Sara sa umano o po ay kasong iniharap laban sa kanya ng Kamara sa ombudsman concerning po sa graft at ilang pa mga kaso in the light po na merong pending ngayon na impeachment case sa Senado? Okay, may mga naiisip kasi ako, mga agam-agam, Ted, no, DJ Chacha. Ano yun? Agam-agam na yan? Kasi nga alam natin na meron ng impeachment case. Nandyan na sa Senado at nag-constitute na nga sa impeachment court yung Senado. Nagkakaroon lang ngayon ng aberya dahil nga dun sa, para sa amin ay questionableng step or move nung Senado na ibalik yung pinapariman, yung articles of impeachment. Pero nandyan na. Buhay na yung kaso. Pero bakit ngayon kailangan pumasok ang ombudsman dyan sa pag-imbestiga ng mga almost the same or na mga offenses attributed kay VP Sara? Kasi malinaw po sa Ombudsman Act, Republic Act 6770, sa sections 21 and 22 po. Wala pong disciplinary authority or investigative authority ang Office of the Ombudsman sa mga impeachable offenses except for the purposes of filing an impeachment complaint. Kasi nga, impeachable Pwede lang maalis kapag through impeachment. So yung ombudsman, at this point, wala pa silang investigative authority na tingnan yung mga kaso na yan at pina-answer nga kaagad, pinapasagot nga kaagad si VP Sara, yung pinapafile na ng counter affidavit na medyo mabilis po. Nung time na dinala o rinifer sa Office of the Ombudsman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. I think 4 na araw lang yung naging pagitan. June 11 ata pinadala, tapos kailan siya parang June 16. Pero alam nila yan na sa puntong ito hindi muna sila pwedeng makialam. Hihintayin dapat nila na matapos yung impeachment trial at kapag lalo na ma-result in conviction ay saka sila papasok. Kasi nga, yung purpose ng pakikialam ng ombudsman sa mga kaso involving impeachable offenses ay for purposes lang of impeachment complaint. Nandyan na nga yung impeachment case sa Senado. Kaya hindi mo mawawala sa isipan ng iba, kasama na po ako doon, at perhaps this is shared by the members of the prosecution panel, ay baka what if desisyonan kaagad yan pagkatapos na mag-file ng counter affidavit ni VP Sara, ay baka desisyonan kaagad, tapos wag naman sana na sasabihin walang probable cause. Okay lang sana kung ang sasabihin ay dinidismiss namin ito dahil... Ayan yung kinatatakutan nyo. Kung ayaw umaksyon ka agad, magreklamo naman kayo. Tapos itong ginawa ng ombudsman, nakaagad-agad ipinatawag na itong si VP Sara para nga magsumite ng counter affidavit, mga kababayan. Ayaw naman itong si de Lima. Ayaw naman itong mga ungas na ito. Dahil nga bakit minamadali?
Tapos sa Senado mga kababayan, sinasabi nila na ang bagal daw ng aksyon ng Senado laban kay VP Sara. Yung article of impeachment nga mga kababayan. I-action talaga ang ombudsman ito dahil nga nagsumiti ng committee report itong committee ni Congressman Chua. Hayaan lang ba ni Ombudsman Martires ito? Tapos mga kababayan, ang kinatatakot ng mga ito dahil alam naman nila na noon itong si Ombudsman Martires nga ay nagsalita na ito tungkol sa confidential fund. Dahil nga pag halimbawa daw mga kababayan, bawat gamit ng pira ng confidential fund, pag kailangan mo ng resibo, hingian mo ng hingian yung resibo, yung mga asset na yan, hindi mo na matatawag na confidential yan. Yan yung katotohanan. Kaya takot na takot kayo, nababahala kayo. Dahil nga pag hindi makitaan ng probable cause itong kaso na kinakaharap ngayon ni VP Sara sa ombudsman, wala na, quits na mga kababayan. Hindi na talaga matutuloy ang impeachment na yan. O sige, patuloy natin to. Wala kaming jurisdiction pa at this point. Okay lang sana yun eh. Kung ang pag dinismiss na nila ito ay dahil lang sa wala pa silang authority to look into this matter at this point. Kasi nga, meron na. It's too late for them at this point to intervene dahil nga meron na impeachment complaint. Maybe in the future, lalo na kung wala na sa pwesto si VP Sara, kapag makonvict na siya, o kaya kahit hindi siya makonvict pero hindi na siya public official, hindi na siya vice president, baka meron pang mga ilang basis pwedeng magamit para sa pag-file muli ng another impeachment complaint. Kasi yung filing of another impeachment complaint hindi na pwede ngayon kasi may 1-year ban nga. So pwede lang sila after 1 year kung magdidesisyon din ang ombudsman na mag-file din ng impeachment complaint later. Pero sa ngayon, kailangan maingat ang magiging aksyon dyan ng Office of the Ombudsman. Dapat nga, sa pagkatanggap nila, in-archive muna nila. O kaya nag-issue pa agad sila ng a statement or an order or whatever. Sinasabi nila na sa ngayon, hindi pa kami pwede o hindi na kami pwedeng mag-imbestiga dito sa itong mga aligasyon na to kasi nasa impeachment court na. So ma'am, kung theoretically, kapag po nagdesisyon ang ombudsman pabor kay VP Sara at sabihin nila na ang mga reklamong ito ng katiwalian laban sa Vice Presidente ay walang basihan, ang komplikasyon nito ay yung impeachment trial na mangyayari pa po after, perhaps sa Agosto pa magsisimula, na mangangahulugan po na magiging basihan na naman for motion to dismiss ng ilang senador dito po sa magiging desisyon na ito pabor kay VP Sara ng Ombudsman. Ganun po iyon? Hindi po malayo yung ganyang senaryo. Sigurado gagamitin yan ng defense para lalong yung madelay na naman dahil nga mag-move sila, either sila mag-move to dismiss o sino na naman sa mga senators, judges na nakita naman natin na umaasta sila bilang defense counsel, hindi as senator judges, na hindi talagang tahasan na yung pagpapakita nila ng partiality or bias in favor of VP Sara. Kaya yun po ang apprehension ko na kung gano'n ang magiging action ng Office of the Ombudsman, kahit wala pa silang jurisdiction ngayon, dahil nga ay meron na complaint, meron ng kaso sa Senado, ay gagamitin talaga yan ng defense. Kaya naantala na nga ngayon naantala dahil nga doon sa sinubukan pa nila na ipa-dismiss, yung so-called de facto dismissal, pero hindi nangyari yon dahil nga merong amendatory move na ginawa si Senator Alan Peter, yung pag-remand. So hindi pa natin alam. Tapos in the meantime, hinihintay natin yung verified answer ni VP Sara dyan sa impeachment court. Tingnan natin kung yun ba talaga yung verified answer o baka naman motion to dismiss.
Kasi posible yan na instead of filing a verified answer, motion to dismiss na lang, isa-cite nila more or less the same grounds nung mga binanggit doon sa motion ni Senator Bato de la Rosa at saka yung pending petition ngayon sa Supreme Court. So multi-pronged ngayon ang mga nagiging causes of delay. Diba yung pag-remand na yan, and then yung sa Supreme Court, although wala naman silang nakukuhang TRO at this point, kaya pwede pa talaga silang mag-proceed yung Senate as an impeachment court. Tapos ito na naman, itong biglaang aksyon na to on the part of the Ombudsman. So, what is that for? Kasi nga malinaw talaga po yan. Ted and the DJ Chacha sa Republic Act 6770, Sections 21 and 22. Pwede lang na i-exercise ng Ombudsman yung investigative authority niya involving an impeachable official like a Vice President only for purposes of filing an impeachment complaint. Hindi pa pwede ngayon yung kung ano-ano pa yung mga ibang ipa-file na kaso, maski nga criminal case. Kasi nga kapag iusad nila ang criminal case, wala pa naman magagawa ang Sandigan Bayan. Halimbawa, magkaroon ng probable cause sa criminal cases. Wala pa naman magiging ang Sandigan Bayan kasi nakaupo pa siya as Vice President. Meron siya, impeachable lang siya. So, ganun po yan. Opo. Ma'am, medyo mixed signal lang itong pinararating sa publiko ng House, ma'am, ha? I mean, with all due respect to them. Kasi po, nakailang tawag na kami kay Congressman Joel Chua, pati po sa kanilang spokesperson na si Attorney Abante, hindi kami sinasagot para po sa isang panayam. Naguguluhan lang din po kami. Ang sinasabi po ng spokesperson ng Kamara, ma'am, no, wala naman talagang formal complaint na nanggagaling sa Kamara na nakarating sa Ombudsman. Kung hindi, pagbibigay lamang ng kopya ng committee report ng Committee on Good Government sa umano'y mga katiwalian na ginawa umano ng Vice Presidente. So ngayon po naman itong si Congressman Joel Chua nagsasabi, sabi niya, no, it is both unusual and significant that the Ombudsman proceeded directly to preliminary investigation and issued subpoenas to the respondents, skipping the usual fact-finding phase. Or in all within the same week that we furnished them a copy of the committee report. So, one, siguro obligasyon din ng Kamara magbigay ng committee report sa Ombudsman. At doon sa committee report, nakalagay naman doon, maaaring sampahan ng kasong katiwalian si VP Sara. So, ito po yun sa ngayon. Paano po ang sitwasyon ngayon na ang pinagbabasihan daw ng Ombudsman naman ay ang committee report ng Kamara. Pero ang Kamara naman sinasabi, hindi kami nagreklamo sa inyo ng formal. Ang gulo, ma'am. Oo nga. Okay. Unang-una, tama yung sinabi ni Congressman Chua o ng spokesperson ng House of Representatives sa tingin ko based on mga balita ay finorward, tinransmit yung records nung yung outcome ng congressional hearings ng committee na yon. Now, at tama yung sinasabi na hindi talaga hindi nagiging complainant dyan yung House of Representatives. Now, tama rin yung sinasabi pa rin ni Congressman Chua nang ine-expect ay dapat fact-finding. Pero yun na nga, balik tayo sa basic question. Yes, sa ngayon talagang hindi pa pwede yung investigative authority ng Ombudsman kasi nga meron ng impeachment case. Now, kasi ang nakikita ko dyan, siguro a more prudent action would have been i-archive muna yan. O kaya kung ayaw nilang i-archive, ay internal investigation, yung sinasabing fact-finding. Pero, i-hold muna any action like filing of impeachment complaint kasi meron na nga kaso at hintayin yung resulta ng kaso, yung outcome. Kung conviction, yes, pwede na sila dumiretso na initiate na nila yung investigative powers, tapos mag-hold na sila ng preliminary investigation para i-determine kung magfa-file uli
na mag-determine kasi nga pag conviction removed na from office si VP Sara. Pero yung mga criminal liability niya nandyan pa rin. So pwede pang dumiretso ang ombudsman at malinaw yan sa Constitution, Article 11. Na yun na nga yung parusa ng judgment of conviction is limited only to removal from office and disqualification from holding office. And nakasabi pa rin doon na the convicted official would still be liable for prosecution under applicable laws. So, pero nakakaduda kasi na tama yung observation ni Congressman Chua as you cited, because hindi ko naman po narinig yung kanyang statement, ay bakit diretso na preliminary investigation na sasagot na dyan, magka-counter affidavit na. So preliminary investigation proper na yan. Instead of field investigation or internal investigation for purposes of validating, verifying, assessing, and also for purposes of case build-up. Bakit diretso na sa preliminary investigation? Nagmamadali ba ang ombudsman? Hindi ko maiwasan itanong yan. Nagmamadali pa siya, especially in the light of the fact that he is due to retire last part of July. Opo. So, opo. May pahabol lang pong tanong si Chacha, Mama. Opo. Go, Cha. Yes po. Attorney Leila, yung ganun kabilis na aksyon ng ombudsman na ang sinasabi, pagtanggap daw ng House report after 4 days, kailangan, kumbaga nagbigay na siya ng utos na VP Sara magbigay kayo ng counter affidavit. Normal po ba yung ganun kabilis? Na after 4 days ay mag-uutos agad? Depende kasi yan sa kaso eh. Although kadalasan, lalo na pag complicated, maraming issues and maraming mga ebidensya na dapat i-assess, i-evaluate, o kaya i-validate by means of field investigation, kasi may unit dyan, may office dyan sa ombudsman ng field investigation. Yung pag-review ng mga COA reports, relevant COA reports, and other public documents na lalong magpapalakas dyan sa kaso, yun ang ginagawa. Kapag ganyan, meron din siguro, because I'm not really a practitioner sa mga ombudsman cases o sa mga Sandigan Bayan cases, pero yun ang alam ko, na while pwede rin dumiretso na sa preliminary investigation, depende sa kaso, kasi kung yung complaint, okay, whether it is motu proprio or upon complaint, ay simple lang na mga issues o simple lang ang mga ebidensyang kailangan, pwede na siguro na dumiretso sa PI, preliminary investigation. But not cases like this. Na mga, di ba, dami ng mga ebidensya noon na pinakita doon sa committee level, sa House. Tapos ngayon parang sinasabi nila, hindi na kami mag-field investigation, hindi na kami magkakaroon ng internal evaluation bago ito ay i-subject to formal preliminary investigation. So lalong nagpapadagdag ng duda. Bakit binibilisan? So ma'am, kasi nga po, di ba, ang dapat po talaga dito tayo, no, may presumption of regularity dito po sa galaw ng ombudsman. Opo, pero sabi po ni Congressman Chua sa kanyang press statement, no, the ombudsman acted purely on the strength of our committee report. We have not yet even attached or submitted the supporting evidence for the committee report, no? Yan sinasabi po. So, kumbaga wala pang paghihingi ng attachment doon sa committee report ng mga ebidensya. Pero eto na nga po, ma'am, ano? Ang order po ng ombudsman kay VP Sara, sinasabi po dito, failure to file counter affidavit within the aforesaid period shall be deemed as waiver of respondents' right to submit controverting evidence, and the preliminary investigation shall proceed accordingly. Opo, ito ho agad sinasabi, no? And then thereafter, this case shall be deemed submitted for resolution on the basis of the evidence presented by the parties.
whose presence may be dispensed with unless otherwise required for clarificatory questioning. So, dito ho bang pati wording suba nito, ma'am, sa ngayon sa inyo pong palagay is now medyo irregular, parang kakaiba? Hindi naman, Ted, because sa pagkakaalam ko, that is really the SOP, that is the normal contents of a summons. So hindi yan masyadong issue. Okay. Hindi yan masyadong issue. Na ganyan talaga kapag a respondent fails to file a counter affidavit within the proper period, ay waive na. Kaya pwede na nga mag-proceed ang preliminary investigation based mismo solely dun sa ebidensya ng complainant o kaya kung ano man ng available records and evidence dyan sa Office of the Ombudsman. Hindi po yan pinaka-issue dyan. Ang pinaka-issue lang, bakit nga dumidiretso na tayo sa stage na yan? Kasi when you issue summons, that is already the start of the preliminary investigation. Yung binanggit mo lang Ted, na hindi pa pala yung mga records pala, yung mga supporting evidence, supporting documentary evidence, hindi pa pala na forward sa ombudsman. So bakit siya nag-a-action na kaagad? Kailan? Dapat ang unang step is iano sa house na kasi motu proprio sila dapat nakipag-coordinate din muna sa house at para ipa-clarify. Ano ba to? Nagiging complainant ba kayo dito? O pwede ba kami na lang talaga magmamoto proprio kami? O kaya sabi ko nga ho kanina, mas maano sana kung in-archive muna nila. Opo. But I won't fault them. I won't fault the Office of the Ombudsman if at this point, before the preliminary investigation, internally ay medyo mag-uumpisa na sila sa kanilang internal investigation and review of the records and other documents habang hinihintay yung magiging outcome ng impeachment case. Okay, sige po. So, ma'am, well, sabi nga po ninyo, no, aabangan natin kasi ang petsa po ng order ng ombudsman ay June 19, no? Kung kailan po ito, kumbaga, i-resolve ba ito ng ombudsman ngayon pong July, hindi pa po natin alam. Pero in case po, sana po, excuse lang po, Ted, no? Sana po, kung ganun ang gagawin, whether or not mag-file ng counter affidavit si VP Sara at mag-issue sila ng resolution, sana magiging resolution nila, they're dismissing it because they're dismissing it for lack of jurisdiction at this point, and also because there is a pendency and there is already an impeachment case before the Senate. Mas acceptable po yun kung gano'n ang kanilang disposition ng kaso. Pero ang nakakatakot, yung pinag-usapan natin nung kanina, ay yung kapag halimbawa ang magiging resolution is finding probable cause. Wag naman sana. Opo, sige po. Lack of finding, no probable cause. Yes, ma'am. Yun po ang nakakatakot. Oo, yung magagamit ng depensa na sasabihin na walang basihan ang reklamong ito. So, aantabay po tayo, pare-pareho, ma'am, dito po sa isyong ito na ikapunga ninyo ay kayo ho ay nababahala. Is that the right word, ma'am? You are... Opo. Yes. Opo. You are... Yes, Ted. Yes, ma'am. Correct. Okay na nga mga kababayan, aminado, itong si Laila de Lima na nababahala kasi natatakot siya. Wala naman kasing isasama, i-indicate doon na mga ebidensya, ilalakip doon mga kababayan sa committee report, yung wala naman talagang mga ebidensya. Wala namang matibay na basihan. Sinasabi mo, Laila de Lima, na maraming ebidensya. Saan mga ebidensya? Saan ka kukuha ng ebidensya? Yung mga gawa-gawang report ng mga congressman na alam naman natin na sila ay talagang inuusig nila itong si Vice President Sara Duterte. At malinaw na malinaw mga kababayan, on record, yung sinabi ng taga-kuwa na walang ginawang paglustay. Tama lahat ng ginawang paggasta ng pera ng confidential fund ng Office of the Vice President. Kaya umaasa kayo, Laila de Lima, na ma-impeach itong si VP Sara Duterte para hindi na makatakbo sa anumang posisyon. Ngunit nga, mabibigo kayo. O, kaya nga ngayon, takot na takot kayo.
nababahala kayo dahil sa ginawang hakbang ng ombudsman. Alam naman natin mga kababayan, ulitin ko lang, na itong si Ombudsman Martires ay nagpahayag na ito noon tungkol sa confidential fund. Yun ang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Internet na tayo, bumalik na internet natin. Shoutout kay Ma'am Berje Berhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan. Shoutout kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Jaime de la Pasión. Shoutout kay Vic Gonzales. Kay Renato Amanti. Shoutout kay Roger Tariman. Shoutout kay Efren Biton, idol. Shoutout ha, Efren Biton. Excuse me. Kay Sammy Vlog, idol. Shoutout sa iyo, idol ha. Shoutout sa iyo, idol, Sammy Vlog. Tumi Ugayon, shout out sa iyo. Kay Dangimaw, shout out. Kay Mami Lisa Borbi, kumusta na po kayo, Mami Lisa Borbi? Kumusta na sa lugar nyo dyan sa may Middle East? Ingat po kayo palagi dyan. Shout out na rin kay Jaime de la Pasión. Tapos na ito. Kay Eleonora Rabim, shout out na rin kay Susan Managbanag. Oy, ako daw ang mayabang ha, sabi ni Susan Managbanag. Shout out na rin kay Gregorio Narti. Itong si Susan Managbanag, mga kababayan, ay isa ito sa alagad ni Epipanyo Labrador na Supot. At yun na nga, dito na lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.